Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay bumisita ang apo ni Lola at kasama ang kanyang girlfriend. Pero bago yan ay ibinangon ko muna si Lola at gusto niya ay sa sala siya maghihintay sa kanyang apo. Pero kahit nahihirapan si Lola na bumangon at maglakad papunta sa salas ay pilit niya itong ginagawa dahil gusto niya na makita siya ng kanyang apo na nakaupo sa salas at hindi laging nasa kama. Tumawag nung umaga yung apo ni Lola at ang gusto ay alas 11 ng umaga sila pupunta. Ang kaso hindi pa kami ready ng ganung oras sa dami ng mga seremonya na kailangan gawin bago ko matapos asikasuhin ang aking mga alaga. At ang napagkasunduan na lamang ni Lola at ng kanyang apo ay alas 3 na lamang ng hapon sila pupunta. At sa kahihintay nga namin ay lampas na ng alas 3 ng hapon ay wala pa sila kaya naman ang ginawa ni Lola ay pinatawagan na sa akin. Ay kupo at panay ang hintay namin yung pala'y nasa restaurant yung magjowa at nakain. At ang sabi nung apo ni Lola ay alas 4 daw ang kanilang usapan kaya kumain muna daw sila. Kaya naman ang ending ay si Lola ay naiyamot na at panay ang hintay namin ay yung pala'y alas 4 pa balak pumunta dito sa bahay. Kaya naman ang sabi ni Lola ay dalhin ko na daw siya sa kanyang kwarto dahil hindi niya kaya maghintay ng ganung katagal. Ayun at panay ang buwelo ko sa pagbubuhat ay hindi makaangat si Lola. Isa nga sa pinakaayaw ni Lola ay yung pinaghihintay siya ng matagal at hindi tumutupad sa oras ng kanilang usapan. Pag alas 3 nga ang usapan, dapat ay alas 3 ay nandito na agad sa bahay. Dahil nahihirapan si Lola na umupo ng matagal at sumasakit ang kanyang bewang at likod. Kaya naman lagi lamang siyang nakahiga sa kama at bihirang-bihira nga lamang na pumunta dyan sa salas. Ayun at sa wakas ay kabubuelo ay naitayo ko na din si Lola. Pag nga napaupo si Lola ng matagal ay hirap na din siyang makatayo agad. Sabi ko nga kay Lola sa susunod na pumunta ulit ang kanyang apo ay tawagan niya muna ito, tanungin kung nasaan na bago ko siya ibangon. Para hindi siya maghintay ng matagal. At si Nili naman ay patawa-tawa lamang at sitting pretty habang naghihintay. At kahihintay nga nila na dumating ay nagutom na at mauuna na nga lamang daw sila na magkape. Bumili nga din ako ng araw na yan ng apple cake para sana maipamerienda sa mga apo ni Lola. At pati nga soft drinks ay bumili ako para maipainom sa kanila. Bibisita nga ng araw na yan ng apo ni Lola dahil hindi nga siya nakapunta nung mismong birthday ni Lola. Dahil nga may trabaho ang mga ito. At dahil food is life si Nili at merienda time na ay ngiting panalo na naman ang makakita ng apple cake at kape. At dahil tapos na ang birthday ni Lola ay sinusulit na nga ni Nili ang pagkain ng apple cake. Kaya naman happy tummy na naman si Nilush for today's video. Kakaumpisa pa nga lamang na magmerienda ay bigla naman na may nagdoorbell. Ang mismong apo ni Lola dyan ay yung lalaki na si Or. At apo yan ni Lola sa kanyang anak na lalaki na si Ilan. At kasama ang kanyang fiancé na si Mor. At pagpasok nila ay nagshalom naman sila kay Nili o nag-hi. At dahil food is life si Nili ay dead malamang. Ay naganti ata si Nili at nung misa na nagpunta sila din ay todo smile si Nili at binati sila ay dead malamang sila. At marami nga din ang naawa kay Nili na nakapanood dahil hindi man lang daw ito pinansin. At habang nga nakikipagkwentuhan sila kay Lola ay tinanong ko din naman kung gusto nila lang maiinom. Inalok ko nga din ang kape at tubig na lamang ang hiningi at busog pa nga daw sila dahil kakakain lamang. At dahil sold na si Nili sa kanyang merienda ay tamang panuod na lamang ito ng TV. Tinawag nga ako dyan ng apo ni Lola at pinakuha sa akin yung kanilang dalang bulaklak. At ipinilalagay sa akin sa flower vase. Mase? Garbora? Tegi. O diba ang galing ni Nili pati nga mga pangalan ng mga bulaklak ay alam niya. At pagkatapos ko nga mailagay sa flower vase at malagyan ng tubig ay dinala ko sa kwarto ni Lola para ipakita. At dahil nga katatapos lang ng birthday ni Lola ay may pabulaklak din sila. Ayun nga't hindi na nakatiis si Nili at inantok na at sabi ko naman ay matulog muna. At bigla na lamang itong naalimpungatan at napabangon kahit inaantok pa. Kartob. Magkartob, Nili. Ha? Lo. Ayun nga si Nili ay biglang naalimpungatan at nagising at pati nga ako itinatanong kung ako daw ay nakatulog din o nakapagpahinga na. At maya-maya nga ay nagising na din ng tuluyan dahil narinig niya na pinakuha sa akin ni Lola yung chocolate na bigay ng kanyang pamangkin. Dahil gusto ding ipatikim ni Lola sa kanyang apo na si Or at Mor yung chocolate. Nili, tama ka. O diba ang lakas ng pandinig ni Nili kahit tulog ay biglang napapabangon basta ang usapan ay pagkain. At kahit nga hindi tinatawag ay kusang nalapit nang makarinig ng chocolate. Ay basta usapang pagkain ay biglang napapabalikwas kahit natutulog. Ay lalo na sa mga matatamis na pagkain ay favorite yan ni Nilush. Kaya naman sa kusina ako nilalagay yung chocolate para hindi mayat maya ay kainin ni Nili. Ang kaso'y malingat nga lamang ako saglit at maiwan na bukas yung pintuan ng kusina ay dali-dali yung pumupunta at kumukuha ng chocolate. Nagpaalam na nga din ang mga apo ni Lola at aalis na nga daw sila. At pati kay Nili ay nagpaalam din naman sila. Siguro hindi lang talaga close kay Nili yung kanyang pamangkin kaya hindi siya ganun kalapit kay Nili. Hindi katulad nung kanyang mga pamangkin kay Rapi na close sa kanya.
Ay say hanggang dito na lamang ang ating kwento for today's video. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!